Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Mano at sa ating YouTube channel. Mega shoutout po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibagong video, panibagong reaction. Okay, gusto ko lang po i-share sa inyo at supalpalin po natin itong isang DDS content creator na kung saan tila bang gustong manakit o gusto nang manapok sa sobra niyang panggigigil dito kay Mr. President Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez. Ito po yung sabi natin ha. Ito po talaga na mas grabe talaga ang mga ugali nitong mga DDS na mga content creator na ito. Hindi naman po natin nilalahat, pero lahat po na napapanood natin na mga vlogger nila ay grabe po ang mga bunganga. Tapos ngayon, kung ibabalik sa kanilang iniidolo yung mga ginagawa nilang kabulastugan o kawalang respeto, abay nagagalit din ho sila. Di ba? Ito po. Pakinggan po natin itong isang babae. Ayan, courtesy po dito. Ayan, nagbigay din po ng reaction dito si Kakamping. Courtesy muna sa video mo. Pahiram muna Kakamping ka. Maraming salamat, sir. Ayan. Dito po tayo mga ka-action. Gigisahin ho natin ito. Ayan po si ayan po si Ate. Ito po, pakinggan po muna natin. Ang ina, galit na galit si Bibi Sara. Diba? Grabe, no? Grabe yung words agad. Una-una pa lang sa kanyang words, grabe na napiay. Galit na galit daw si Sara. Abay, bakit naman nagagalit? Painumin nyo ng tubig para mabawasan ang kanyang galit. Okay, tuloy. Keeping ina nyo daw, keeping ina nyo. Sabi daw ni Sara, keeping ina nyo, keeping ina nyo. Totoo ba yan na sinabi ni Sara? Wala naman kaming nabalitaan na ganun, may sinabi si Sara na ganun. Kaya pala, kung may sinabi pala si Sara, kung ano pala ang mga salita ni Sara, ganun din pala sa'yo. Hindi naman bago sa amin yan. Kung ano ang ugali, mayroon ang iniidolo nyo, mayroon din kayo ng mga supporters na mga vlogger. Yan ang katotohanan. Alam mo, sabi ni Bibi Sara, our country will rot in hell because meron tayong presidente na hindi marunong maging presidente. Ay di wow, sana all di marunong. Mukha yatang baliktad. Para sa akin, mayroon tayong vice president na hindi marunong. Una, hindi marunong manindigan, hindi marunong magmahal sa bayan. Kasi walang paninindigan sa West Philippine Sea, walang pagmamahal sa bayan. Kasi kung may pagmamahal po yan sa bayan, dapat marunong po siya magtipid ng budget. At kung may paninindigan po yan, dapat nagboses po siya sa West Philippine Sea. Ano ate? Aarangkada ka pa ba? Okay, tuloy. Meron tayong presidente na incompetent, sinungaling. Talaga lang? Talaga lang? Incompetent daw. Baka si Sara naman ang pinaparinggan mo, day. Binabaliktad mo lang, day. Ayaw mo lang aminin. Oh my gulay. Bangag! Anong ginagawa mo? Nagkakagulo na. Noong mga nakaraan nga, nagkakagulo sa Kongreso, sa Senado. Wala kang imik. Itigil mo muna yung pagsisinghot mo kasi. Patunayan nyo muna. Patunayan nyo muna. Kung totoo yung sinasabi nyong nagsisinghot, grabe naman yan. Alam mo dahil una-una, hindi trabaho ng presidente, kaya nga mayroon tayong Kongreso, mayroon tayong Senado para mag-check in balance. Alam mo ba ang trabaho ng dalawang ahensya na yan, agency na yan, o departamento? Ang Kongreso at Senado. So, para ano pa na magkaroon ng Kongreso or magkaroon ng Senado kung papakialaman ng presidente ang kanilang ginagawa?
Alam mo, Inday Pusit, Inday Garutay, alam mo, makinig ka. Si Mr. President Bongbong Marcos hindi po pinapakialaman ang trabaho ng Kongreso dahil inilik po sila ng tao para magtrabaho, gumawa ng batas at ipa-implement ang batas kung anumang mga batas ang ginawa nila. Ganon din ang Senado. Kaya nga may Kongreso at Senado para magkaroon ng check and balance. Gusto mo makialam si Mr. President Bongbong Marcos? Abay, parang gusto mong gawin na, parang gusto mong iparating sa amin na yung ginagawa dati ni iniidolo mo na nakikialam sa mga investigasyon is gagawin ni Mr. President Bongbong Marcos. Kung nakialam si Mr. President Bongbong Marcos sa investigasyon halimbawa ng Senado, gaya ng investigasyon na ginawa ni Senadora Risa Hontiveros, nako, ano kayang nangyari sa bansa? Buti na lang hindi nakialam si Mr. President. Hinayaan niya na mag-imbestiga ang Senado, ang komite ni Senadora Risa, at dun, kung ano ang naging resulta sa investigasyon at nakitaan ng mga probable cause, doon na. Nahuli si Kibuloy, nahuli si Alice Go, napahinto o napasara ang Pogo. Ngayon, kung sinasabi nyo kung gusto nyo, ibig nyo sabihin gusto ipahinto ni Mr. President ang investigasyon ng Kongreso. Bakit niya ipahinto? Trabaho yan ng Kongreso. Ang alamin kung nasaan ang mga pundo, kung nagamit ba ito sa tama na mga programa. Dahil sila mismo ang nagbubusisi bago ito aproban at bago pormahan ni Mr. President. Ano ka, Inday? Nag-aaral ka ba? Bago ka dumakdak, alamin mo muna kung anong trabaho ng Kongreso para makialam si Mr. President Bongbong Marcos. Day, yung mga atake mo na yan, Day, wala sa hulog, Day. Inday Garutay, makinig ka ha. Mag-research ka. Itigil niyo mo muna. Gusto niya ipatigil. Tapos na po, Day, ang investigasyon, Day. Kaya nga ito na, impeachment, Day. At ito na nga, nire-recommend na nga ng Quadcom na sasampahan ng mga reklamo ito si Digong, si Bato, si Bongo. Kasi tapos ng investigasyon, Day. Anong klaseng, hindi ka ba nakikinig sa latest update? Tulog ka ba? Bigyan mo ng oras ang Pilipinas. Bakit? Ano bang ginawa ni Mr. President? Lagi ba siya wala dito sa Pilipinas? Sino bang may mga malasakit sa mga kalamidad, Day, na nagdaan, Day? Nung binabayubo tayo ng mga bagyo na sunod-sunod, Day, sino bang may malasakit? Sino bang nagpakita ng presensya, Day? Ang former Vice President, si Atty. Leni Robredo, at si Mr. President Bongbong Marcos. Pero ang iniidolo mo, Day, na pinagmamalaki mo, Day, hindi po namin nakita yan na nagpakita ng presensya sa mga taong nasalanta ng bagyo. Hello? Kung ano magagawa mo kung meron man. Yung pinsan mong tambalos-los, aawat-awatin mo rin paminsan-minsan. Masyado nang siga ang Speaker of the House. Inggit ka lang kay Martin Romualdez. Uusin, wala naman talagang ambag sa bayan. Feeling mas mataas pa kaysa sa Vice President. Kayo lang may sabi niyan? Kayo lang may sabi na feeling mataas si Martin Romualdez? Kayo lang may sabi. Wala ka bang gagawin sa sobrang pambabastos na ginagawa nila sa Vice President na aginuli? Oy, Inday, saan binabastos si Vice President? Saan banda? Saan pumasok yung salita mong binabastos si Vice President? Saan? Saan? May mga sinabi ba ang Kongreso na mga bad attitude o bad words? Wala naman sinabi sa kanila. Pambabastos ba yung iniimbestigahan? Ang mga confidential fund na milyones? Pambabastos ba yan? Ay, napakakitid naman ang utak mo. Asan bang utak mo? Nasa talampakan? Para sabihin mong pambabastos yan ang ginagawa ng Kongreso? Trabaho nila yan na imbestigahan. Hello? Ulitin ko, second highest official of the land next to you, Bangag. Ay na nakakainit ng ulo tong bangag na administrasyon na ito. Keeping ina nyo! Keeping ina nyo!
Putang inang yan. Yun, Ayun po yung mga ka-action. Nagagalit siya kasi parang mas sobra pa daw ang galawan ni Martin Romualdez kaysa kay Vice President Sara. Ha? Second highest position. Yes, I know. Second highest position si Vice President Sara. At ang trabaho lang ni Vice President ay maghalili sa kay Mr. President. At yun nga, bilang isang miyembro siya dati ng National Security Council, ay magbigay siya ng mga advice regarding sa mga security defense. Pero, yun nga, hindi siya nakitaan na may ganon. Siya pa itong parang boss na may ganang magbanta-banta sa presidente. Ayan, tinanggal siya bilang National Security Council. Pareho ng kanyang ama. Di ba? Nakakahiya. Bago po kayo mambabatikos, isipin nyo muna. Di ba? Isipin nyo muna yan, Inday. No? Kung may bastos dito, walang iba kung hindi ikaw. Sorry na lang, ha? Kasi yung bunganga mo, walang preno kung mag-PI. Pasensya na po, Inday. Pero kailangan may magsusupalpal sa inyo. Okay, so yun lang po mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone. Beautiful.